Isa sa mga ingredient na maraming tao ang ayaw ay atay. Marami may ayaw niyan, di ba? Ako gusto ko yan. Para sa akin ang pinakamasarap na luto sa atay, inihaw. Nakakain na ba kayo ng inihaw na atay? Sarap yun, pre. Sa episode na to, gagawa tayo ng 3 putahe na baka pwedeng baguhin ang opinion nyo tungkol sa atay. Pero tulad na sinabi ko dati, merong mga bagay na hindi mo pwedeng baguhin. Tulad ng tao yan eh. Hindi mo pwedeng masyadong baguhin ng tao. Kaya pag may nakita kang taong bulok, ikaw, hindi mo na siya masyado matutulungan. Dapat ang pagbabago wag mula sa kanya. Tama. Ganon din ang atay. Ang atay, hindi pwedeng maging lasang red velvet cheesecake yan. Pero, susubukan natin bawasan yung mga qualities na ayaw ng tao sa kanya. Halimbawa, lasang bakal. Irony, yung lasa niya. Lasang bakal. Bakal ka ba? Oo naman. Malapit na yung malapit na yung laban nila. Si Poknat, wala. Nagtatago. Halimbawa, kunyari, ikaw ay taong hindi talaga kumakain ng gulay, no questions asked. Paano na lang kapag ikaw ay nasa Thailand, nasa Vietnam? Paano yung mga pagkain nila doon na essential na may gulay na hindi natin pwede ipatanggal, di ba? Hindi nyo matitikman yun, di ba? So, mas maganda na mas open ang palette natin para ang lahat ng regalong pwedeng ialok ng mundo ay pwede natin tanggapin, pare. Ang una natin gagawin ay ang pinaka-basic. Ito yung, alam na natin to, liver spread. Pero, ang tawag talaga dito ay liver pate. Liver pate ay hindi lang basta spread. Ano siya eh? Marami siyang klase ng aplikasyon. Pero tayo, mas madalas gagamitin natin siya sa tinapay. Ito ang isang ginagawa para mabawasan yung undesirable para sa iba na lasa ng atay, yung irony daw na lasa. Nilagyan natin ng gatas. At ang ginamit kong gatas dyan ay Magnolia. Pare, Magnolia. Baka naman, di ba? Dagdagan pa natin para makita na Magnolia na ginagamit ko talaga. Pasikat ang puta. Mas matagal nakababad yung atay sa gatas, mas maraming mawawalang lasa. Tapos makikita nyo medyo nag-grayish na yan. Yung ano niyan, yung gatas mismo, di ba? So madali lang naman ang liver pate. Pero dahil nga tayo ang gagawa, alam ko mahilig tayo pare-pareha sa liver spread, di ba? Pwede tayong gumawa ng sariling ganun sa bahay na mas masarap pa. Lahat ng hayop ay may atay, pero pinili ko ay manok. Kasi para sa akin, nasosolve nito yung isa pang problema ng mga tao sa atay, which is yung mabuhangin daw. Mabuhangin, maraming tao ang ayaw sa atay. Hindi ba? Sa beach. Sa minudo. Ayaw ng tao ng atay sa minudo kasi matigas. mabuhangin daw tsaka matigas. Yun. Kasi ino-overcook nila. Dalawang paraan. Hindi nyo i-overcook tsaka gamit kayo ng atay ng manok. Para sa akin, mas less pa yung quote-unquote lansa ng atay ng manok. Tapos mas creamy siya. Diba? Sibuyas, pare. Pero bago pala yan, sinti tayo ng kalan. Tapos, kailangan natin ng butter. Etong gamit natin ay, Magnolia, pare. Magnolia. Baka naman. Diba? Natin dyan. Kain lang natin ang haba-haba, long-long. Ay, sa mga nagtatanong po kung ba't po ganito yung suot ko ngayon, ay merch ko po yan. Ayan po, Ninong Rai merch, di ba? Napakaganda, andyan yung link sa description. O kaya search nyo na lang sa lahat ng online stores. Kahit di pa ito lagay na natin yung ating yasibu. Isa lang natin, hindi naman kailangan magkaroon ng browning. Kailangan lang tumamis yung sibuyas natin. Bawang, lahat na natin yan. Ganun lang din, huwag nyo pa-brown. Pero kung mag-brown, okay lang. Pero huwag nyo pa-brown. Pero kung mag-brown, okay lang. Pero Huwag ipa-brown. tama, kalbo. Ngayon, kuha tayo atay. Dito tayo sa binabad natin sa gatas. Papansin nyo, medyo nag-grayish na nga yung gatas, di ba? Ako, pag gumagawa nito, hindi ko na nga binababad sa atay eh. Ay, sorry, sa gatas. Kasi gusto ko naman yung lasa ng atay. Ngayon, kung ayaw niyo ibabad sa gatas, pwede naman, di ba? Babalawan natin kasi nga, since kumatas na yung lasa niyan, para doon sa mga taong ayaw ng lasa na masyado ng atay, tanggalin natin. O, lagay natin yan dyan. Yun. So ngayon, kailangan lang natin lutuin yan. Mabilis lang yan. Yung paisa, huwag nyong i-overcook. Kasi nga, pag in-overcook, doon lumalabas yung pagkabuhangin. Oo, atay ng manok yan at hindi masyadong mabuhangin yan. Pero kapag pinilit nyo talaga, mangyayari yun. Kaya huwag natin ipa-overcook talaga, di ba? Check natin yung atay. Atay kang bata ka, luto na nga. Ito may knock-knock tayo. Ayaw nga pala, may knock-knock tayo. Ang knock-knock natin ngayon ay Adak. atay. Ay, Tingnan ko muna. Yan palang ulam niya. Pero, iba ang gagawin natin. Sana hindi malusaw yung food processor natin. Knock-knock. Oy! Who's there? Atay. Atay ho. Okay. Medyo weak. Oy! Who's there? Atay ho. Atay! Meron pa bago ko gilingin to. Mag-isip muna kayo. Hilingin natin yan. Nakalimutan ko palang ilagay ito, pare. Optional lang naman siguro, pero masarap to eh. Capers. Ang sabi nila, ang capers daw, ito daw, ay gawa sa isang bulaklak na hindi pa bumubukas. Ay, yun pala. Kaya pala caper. Mambastos nila, oh. Yeah. Ito medyo kakaiba, pero maglagay daw ng brandy. Hindi ko alam. Ito tayo konti lang. Cream, pare. Ito ay Magnolia cream. Magnolia, sa pangatlong beses. Baka naman.
Masyado marami. Madali naman magdagdag. Mahirap Bawas. Tama, ang mga salitang binatawan ay hindi na mababawi pa. May nanonood po ng bastos, oh. Hoy, nag-aano kami ng thumbnail, oh. Okay. Assign. Pinapagawa lagi ni teacher. Assignment. Pamintang. Okay na to. Medyo ano siya, malabnaw siya. Palalamigin natin yan. Titigas yan. Gawa ng meron niyang butter at cream, di ba? Yun, palamigin lang natin to. Tapos pwede natin tikman yan. Tumigas na. Kasi nga, ito ay may cream tsaka butter, di ba? Kaya pag lumamig siya, matigas siya. Ice cream masarap. Oh, yung tinapay namin ito, medyo natusta lang, hindi naman sunog. Favorite po kasi yung bread pan. Tama, parang nga siyang bread pan. lembas. Lembas. At eto na, ang ating liver pate, pare. Siguro garnish natin ng konti. Teka, mukhang ano drug na lembas eh. Yan, hindi na mukhang drug na lembas. Yan, at eto na pare, ang ating liver pate. Na mukha naman talagang napakasarap. Pero ba natin malalaman kung masarap yan? Sige. Yan, the perfect bite, di ba? Grabe. Tinutong ng lembas. Lembas. Masarap siya. Ang liver spread, balasang atay. Parang, ako hindi na masyado eh. Yung liver spread, para siyang para siyang medyo mangtumas ng konti. Medyo. In the sense na hindi na siya lasang atay, pero, pero alam mo ba, sabi ata dun nabasa kong comment, wala naman daw talagang atay ng baboy ang mangtumas kasi halal daw yun. Hindi ko alam ha. Tikman mo ang lembas ka. Exage naman yun, pre. O, di ba? Ito, pre, ay lasang atay, pero masarap. Pero hindi siya wala yung pungency ng atay. Alam mo yun? Grabe. Sayang, kanina tinanong ko sila nung nakakat, kung meron ba dito sa amin na nandito ngayon na kumakain ng lembas. Hindi, sorry. Ayaw sa atay. Kaso lahat kami mahilig sa atay. Kung meron sana dito ayaw sa atay, papatikimin sana namin. Para magkaroon ng change of heart. Kamusta, Bin? George, halika nga dito. Ang sarap. Masarap di ba yung tinapa? O sige, aminin ko. Medyo na-overtoast na ng konti. Sige. Okay to, masarap to. Dapat itry nyo to. Ewan ko, pwede bang ilagay sa pasta to? Baka hindi na yun. Pero pre, kunyari meron kayong charcuterie board. Ay, may naaalala ako. Ni-research ko kasi yan bago ko gawin. Sabi doon, masarap daw yan. Merong matamis na palaman. Ito, may raspberry jam tayo dito. May amag na ba? Wala pa. Try natin to ha. Kasi masarap daw to eh. Jam, tsaka liver pate. Andre, halika dito. Kapit tayo magtae. Masarap siya kapag merong ganyan. Kaya marmalade. Lembas for you, my friend. Bagay siya, pre. Bagay siya. Masarap siya. So, kung meron kayong... Kahit yung mga nabibili lang na jam, hindi ko lang alam kung okay yan latik. Hindi siya fruity eh. Kailangan fruity, pre. Masarap. Honey. Baka pwede na honey. Kahit parang kumakain ng graba dahil tinapay namin. Yung palaman, masarap. Yung kombinasyon, masarap, pare. Mula tayo sa ating pangalawa, pare. Merong nag-e-exist sa mundo na to na kung tawagin na liverwurst or liver sausage. Umorder ako nun isang beses, pre. Parang hindi ako masyado natuwa kasi nabili ko, huggy sausage na siya. Pero binuksan ko, liver spread lang. Alam mo yun, nasa tubo lang siya. Hindi ko alam kung ganun ba talaga siya dapat. Pero naisip ko, baka pwede tayong gumawa ng sausage talaga. Pero, liver, may atay, di ba? Sir, ang hihingi na kinakain mo, sir. Try natin gumawa. So, dahil chicken liver ang gamit natin, chicken meat na rin ang gamitin natin. Ano tayong chicken breast dito? Tuli natin. Sir! Yan, hiwain natin ng maliliit. Kahit yung balat, isama nyo na. Pwede yan. Food processor. Yan. Tapos, lagyan natin ng sibuyas, bawang. Yan. Tapos yung atay, hindi ko nababanlawan to. Mas maganda na hiwain nyo pa to kasi may konting connective tissue doon sa atay. Pero ako hindi na. Giling. Yan. Ito yung nilista kong recipe kanina. Check ko lang, baka makalimutan ko. Okay, timplahan na natin to. Dahil nga sausage yan, kahit anong ilagay yung spices dyan, bahala na kayo. Tapos sa asin, dapat talaga to around 2% salt. Yan. Tapos, paminta. Sa spices, kayo na bahala. Thyme, pare. Allspice, pare. Oh, cumin. Ngayon, hindi ko alam kung mabubuo to. So, lagyan natin ng konting insurance. Hanggat mga bata kayo, mag-life insurance na kayo. Oh, cornstarch. Konti laang. Wala ka. Oy! Who's there? Atay. Atay ho. Kamong babilas ka pa. Atay! Ay!
Medyo pinilit, pre. Pero sige. Anak na. Oh. Who's there? Atay. Atay ho. Huwag kang mamahala. May nagbabatay sa Okay. Okay. Alam mo, okay lang naman ako sa mga sa mga pilit na knock-knock eh. Huwag lang yung sobrang pilit tulad ng Atay pa ba? Ang harana. Huwag naman ganun, pre. Ganun yun sa'yo eh. Oh, yan. Medyo malagkit siya. Ngayon, kailangan ko na lang malaman yung niya, yung level ng alat niya. Paki-microwave to. 30 seconds lang. O 1 minute. Tapos, balikan niyo ako dito. Ayan, nabuo naman siya. Okay din. Good sa to. Pwede na tayo magpalaman, pare. Parang gagana to, ha? Habang laki ng boga mo, sir, ah. Oo. Etong na to, may mga... Kasi. Pero kami sausage stuffer dito. Kung wala naman kayo niyan, imbudo. Tama. Gawin nyo. Natin yan dyan. Si Papa dati, nung araw, New Year ba? O New Year o Fiesta o kung ano man. Nakita ako, naglalagay sila ng ulo ng manok, paa ng manok, bituka ng manok, atay ng manok, lahat mga spare parts ng manok sa plastic ng yelo. Na may tubig. Tapos ilalagay nila tubig, tapos ilalagay nila isang dakot na 5 piso. Tapos ginagawa tinatali nila. Sabi ko, para saan yan? Magpapabitin tayo mamaya. Sabi ko, pabitin? Yan ang laman. Oo, ang dami niya, mga 200 yan. Isang gano'n, no? Oo. Di sinabit na ni Papa, no? Sinabit na. Nung, nagkakapiestahan na, pucha, nilabas niya na yung pabitin. Hindi mga bata naglaro, pre. Mga binata talaga. Mga matanda. Mga matatanda. Yung Ascals, Ascals tawag sa grupo. Wala pa sila bilyang husband. May Ascals na sa amin, pare. Kaya sila, oh. Kaya sila. Kasi Papa, nagpapabitin na ganyan, nagpapabitin. Pucha, kita-kita, nag-slow mo yung buhay ko, pare. Winakwak nilang ganyan, no? Tapos yung mga katas ng manok, gumagaroon sa mukha nila. Ulo ng manok, parang tumatalbog dito. Tapos may mga 5 piso. Oh. Ngayon, teka lang, huwag mo nang takpan. Kasi kailangan natin sukatin to. Ito yung hug casing. Ngayon yung hug casing na nabili namin medyo kakaiba. Kasi alam ko automatic to eh. Etong ay ship casing. May mas maliit pa ba? Oo, mas maliit. Baka mapunit. Mahal. Medyo mahal to. Itong binili namin. Medyo mahal to, pero ang hanap kasi talaga namin ay hug casing. Ang problema, wala nang mabili kasi medyo last minute namin naisip. Alam ko, ganito lang Ay, yan. galing. Hindi mo na mamanu-manuhin. Yan. Yan. Ay, bilis. Pumutok. Ayun. Iniikot ko! Galing muna natin to. Usod natin to dito. Kailangan magpantay siya. Ay, hindi. Ito muna. Kunin natin yung pumutok. So, para lalabas to hotdog. Actually, mas maganda to. Mas manipis. Ayan, okay. Ikot natin na ganyan. Tapos, ganyan kahaba. Yan, ikot mong ganyan. Sa dalawa. Tapos pasok mo to dito. Tapos ikot mo lang uli. Di ba? Dali lang. Hindi mo na kailangan itali-tali. Yan. Tapos ibubuho lang natin yung dulo. Oh, ang dali lang, di ba? Oh. Basic lang. So ngayon, linisin lang namin to tapos lutuin na natin. Meron tayong tubig dito. Pakita mo nga, Rani, baka di sila naniniwala. Yan, okay. Baka lang baka di sila naniniwala Hindi pa siya kumukulo, simmering lang siya. Hindi siya pwedeng kumulo kasi baka mapunit yung mga sausage natin. So ilalagay natin yan dyan. Sana hindi pumutok lahat, kundi reshoot tayo. Mahina-mahina lang yung tubig. Enough lang para maluto hanggang loob. Yung etong style na to ay banger style. Oo, ito yung mga British sausage, di ba? Hintayin lang natin yan maluto hanggang loob, tapos piprito natin, tapos tikman na natin yan, pare. Ayan. Ha? Sige. Yan. After siguro mga 10 minutes, eto na siya. So feeling ko luto na siya hanggang loob. Ngayon, lalagay natin sa... napunit nga. Ayan na nga. Malamig na tubig. Para lang mas maganda yung snap niya, tsaka mas maganda rin yung putol niya. Kahit medyo, nagkakaputol-putol na siya. Kawala, non-stick. Lutuin natin dito yan para, ayun, mag-ano siya. Maluto. Manak-nak nyo. Ganun ba? Knock-knock! Who's there? Atay! Atay. Atay! Atay! Nako! Knock-knock na yun. Knock-knock na ba yun? Shit! Akala ko ako nakakaisip ng mga bagay-bagay. So wala pa pala ako knock-knock. Atay. Bawal yan. Bawal yun. Oh, pre, ang ganda. Di ba? Prito natin sila. Oh, pare, ang ganda, oh. Diba? Mukhang legit, pare. Mukhang legit. Who's there? Atay ho. Tumingin sa iyong liwanag, nalalaman naman sa iyong May lakad. Kabamamaya. Pwede na to. Merong na sumabog na isa. Pero okay lang yan. Pero nakakatuwa. Pan.
Akala ko hindi siya gagana. Saka ang bango, no? Amoy na amoy yung ano, yung mga spices na nilagay natin. Okay, prito lang namin lahat. Tapos tikman na natin yan. Knock. Oy! Hoy! Who's there? Ay, nakat ba? Hindi. Atay! Atay ho! Atay namin! Papatay ko yung apoy nito. Yan, para makapag-isip ako knock-knock. Pare, ang ganda ng sausage nuts ko, ha? Hindi ko in-expect na magiging ganito kaganda to. At eto na, ang ating chicken liver sausage. Pare, na mukha namang napakasarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome, somo ka muna. Konti lang. Mukhang legit na sausage. Ang amoy, dulo hanggang dulo. Babalik. Meron. Uy! Hindi na ako naka-perfect bite. Sausaw natin sa mustard. Ay, sir, pacheck ka na. Nalunok ko tuloy. Isa pa nga. Kanin. Yung texture niya, pre, hindi super firm. Masasabi mo, atay. Pero masasabi mo, sausage. Oo. Hindi siya. Doon yung sinasabi ko na, nakabalot lang. You know, liver pate. Hindi ka dito. Naalala ko nung nagpunta tayo sa Netherlands. Ay, Netherlands. Anong na? Diba? Okay siya. Legit sausage. Halika dito, Rani. Sarap. Oo nga. Diba? Kanin, nagam mong kanin. Kung German tayo, patatas yan. Kaso, Sarap. masarap! Masarap siya! Next time, tatry ko to sa pork naman. Tapos dadagdagan ko ng pork fat. Oo. Ganun yung gagawin ko para mas juicy siya ng konti. Yung lasa ng atay niya, hindi ganun ka-strong. Hindi siya ganun ka-strong kasi ang tagal na nakababad sa gatas yan. Pangalawa, merong kinat pa natin yung lasa ng atay ng, ano yun? Manok. Tapos ang dami rin natin spices. May mga herbs yung tayo nilagay. Tapos yung mustard, apparently, masarap ang atay sa mustard. So, minsan, baka pa nagprito kayo ng atay na may breading lang, alam yung mustard, pre, bagay siya. Duro tayo sa pangatlong dish natin at siguro, ito siguro yung isa sa pinaka-basic, pare. Fegato alla Venetiana. Parang napaka-sosyal. Pero ano lang talaga to? Atay na ginisa sa sibuyas. Doon sa dish na yon, ang talagang ginagamit doon ay calf liver. Pero dahil nga dito, gagamitin natin ay puro manok. Manok na lang ang gamitin natin. So, dahil hindi na to authentic, meron na tayong liberties para baguhin ang konti itong recipe na to. Basta pag nag-search kayo sa internet, laging lalabas dyan, pare. Bagay ang kombinasyon ng atay at sibuyas. So, meron tayo ditong magnolia, butter, pare. Tapos, lagyan natin dyan. Ngayon, habang natutunaw yan, andito yung atay natin, pare. Yung atay na binabad sa gatas. Dinidrain ko ng konti. Plahan natin, salt, paminta. Haluin lang natin. Tapos, diretso yan, ilalagay natin sa harina. Coat lang natin. Tapos maglagay lang tayo ng konting olive oil dito sa butter natin para hindi masunog. Kahit di pa masyadong tunaw yung butter, matutunaw din yan. Yan. Light na frito lang. Light na prito lang. Okay na naman. Wala namang problema. Fork na. Fuck. Dahan-dahan na prito lang. Hindi naman masyadong kailangan talaga. Basta enough lang para maluto siya. So hindi ako makapagbigay ng exact na oras. Siguro mga 7:32, mga ganun. Pre, kumapit naman ng mabuti. Pero hindi siya super tostado talaga. Ngayon, tatanggalin natin yan isa-isa kasi baka madurog nga yung atay. Ngayon, dyan sa mantikang yan, maglalagay tayo ng sibuyas. Tapos, yung mga nakita ko, may bawang, iba wala. Pilipino tayo, mahilig tayo sa bawang, di ba? Ngayon, maglagay tayo dito. Yan, ang masarap dyan. Yung tostadong butter, tsaka harina. Ayan, okay na yan. Tapos, ito hindi tayo masyado nagluluto gamit to. Vine, vino blanco. So, lalagyan lang natin ng konti lang na tubig. Actually, chicken stock talaga nilalagay dyan. Pero dahil tubig lang ang nilagay natin, Uy! lagyan natin yan. Nor chicken powder, pare. Yan, kita nyo, tinan nyo. Tingnan nyo! Lumapot, pare, di ba? Kasi may yung harina ng natin, ng atay natin, nandyan. Actually, may ibang method pa. Medyo weird. Sibuyas naman ang hinarinahan. Kahit pa paano naman siya. Pero, eto, parang okay naman di ba? Ngayon, babalik natin yung atay natin dyan. Hindi ko po alam ba't hinugasan yung kanya kasama ng mga plato. Bakit po nandito? Tawan-tawa siya kasi katarantaduhan niya yun Chop natin yan. Gawin natin dyan. Ay. Simpleng-simple. Atay, sibuyas, kinchay. Yan. Ping. Pare, miss ko na si Chef Boy. At
eto na nga, pare, ang ating fegato alla Beresiana na mukha naman siyang masarap, di ba? Pero paano natin papatunayan kung masarap nga yan? Ikaw! Oo ba? Para natin yan. Pero bago yung Jerome, tumong muna. Kung lang. Mayabang. Si Perfect Bite. Perfeczione. Si Perfección. Si perfeczione. Try natin sa kanin, ha? Sir, un spoon. Un kutsara. Parang tubig. Pronto, vamos! Iba-iba ka! Oh, hagyan natin sa kanin. Perfeczione. Si Perfect Bite. Cagati. Punyeta. Pre, masarap. May konting asim dahil dun sa vino blanco, sa ating white wine. Pero par, legit, nag-bread ka lang ng atay, tapos ginisa mo ng sibuyas na putek, madali lang naman gawin. Lagi natin ginagawa yan. Ang kakaibang ingredient lang dito is yung white wine, pare. Sa totoo lang, pagkatapos mong kumain, o kaya habang kumakain ka, pwede mong inumin. Tama. Diba? Habang nanonood ng Netflix. Ninong Rai! Ninong Rai! Lalayo ka pa dito, libre na, oh. Pero pre, masarap siya. Nalaglag? Ano? Okay ba? Eh di napatagalog ka, nagkamay ka pa. Di ba? Napakadali niyang gawin, tapos ang liit ng ang liit ng effort, ang taas ng payoff, pare. Ibang klase siya. Halika nga dito, George. Yung last laman ng atay, dapat dry siya. Oh. Ang juicy niya. Juicy siya, pre. Juicy siya, pero... Sir. Oy! 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 Alam ko yan tunog. Pare. Hindi, huwag ka matakot kasi yan. Uy, ganyan Sir, hindi. Yan ay... Sorry. Comment of the day! Sino ba yung comment niya? Natatakot tuloy si Ian. Si Rafael Calasikas 9297. Sabi niya, magandang araw Team Ninong. Maraming salamat sa mga videos niyo at nakakapagbigay ng inspirasyon at entertainment through cooking. I've been a cook for almost 8 years in different kitchen, cruise ship, resto, and hotels. But recently, I felt burnt out or lack of inspiration in cooking. Thank you for lighting up my mood with every videos you upload. More power to y'all. Ganyan talaga ang pagiging kusinero. If you're anything like me, kahit ilang beses ka lang na burnout, parang hinihila ka pabalik ng kalan eh. May ganun yan eh, di ba? Pero yun nga, ilang beses ko na sinabi na ayoko na. Pagkatapos ko mag-OJT, sabi ko ayoko na. Pagkatapos ko mag-OJT, doon ako nagkaroon ng face na gusto ko na lang maging video editor kasi doon ako natuto eh. Pero hindi eh. Tinawagan ako nung mga nasa kusina, sabi, oy taba, may trabaho ka ba? Ay ko, wala eh. Okay, bumalik ka dito, kailangan namin ng tao. Nabalik nila ako. Tapos na burnout uli ako. Sabi ko, ayoko na magkusina. Eh bigla na nagkaroon ng opportunity. Taba, gusto mo ba magkaroon ng resto? Gusto ko. Sige, ikaw mag-head chef sa amin. Yun. Diba? So, may sinasabi ang may sinasabi ang mundo sa akin at nakinig lang ako. Uy, taba. Hindi yun yun. Ang sinasabi ng mundo, Hindi, dalawang beses ka kasi hindi. tinawag. Pero dalawang beses din naman akong tinawag sa kusina. Sabay pa kayo ni Ian. Leche. Pero yeah, may sinasabi ang mundo sa akin na bumalik daw ako ng kusina at nung bumalik ako ng kusina, hindi naman ako nagkamali. Diba? Hindi yun taba. Baka naman sinasabi rin ng mundo sa'yo na bumalik ka ng kusina or baka wag ka na bumalik ng kusina. Hindi natin alam kung ano sinasabi ng mundo. Iba-iba tayo ng ng boses na pinakikinggan eh. Minsan ang pinakikinggan kong boses ni Alvin, di ba? Nire-record kasi yung mga tawag namin, tapos pinapakinggan ko sa gabi. Sakta ko siya. So, pero kung sinasabi nga ng mundo sa'yo, huwag ka na bumalik sa kusina kasi nadudurog ka dito. Sobrang hirap ng physical, hirap mental, lahat mahirap. Baka nga maganda huwag ka nang bumalik, di ba? Maraming salamat kasi ako, sa totoo lang, hindi ako naniniwalang maraming professional nanonood sa akin. Kasi feeling ko yung mga professional ay nababad trip sa akin dahil ginagawa kong maharot. In a way, parang nilalaro ko and baka maraming iba na nababastusan sa ginagawa ko yun. Pero ang ginagawa ko lang naman is yung ginagawa kong accessible at masaya ang pagluluto para sa maraming tao, di ba? Ay, ikaw bilang professional, maraming salamat at nanonood ka kasi yung opinion mo at opinion nyo naman lahat nagmamatter sa akin yan, di ba? And maraming salamat kasi nandito ka pa at kailangan ko nang tapusin to kasi si George gusto nang tumikim. George, di ka dito. Ay, tumikim ka na pala. Ami, dili ka dito. Tikman mo ang kamao. Mahap. Di ba? Ang atay, magkano bili mo per kilo dito? Nako. Na on the spot ka, sir. Mas mahal ba sa karne to? Hindi.
Mas mura to. Mura yan. Ayun, yun lang naman ang gusto kong malaman. Kasi ang Mura atay, talaga yan. mas mura talaga to. May kasama pang puso, di ba? Pwede nyo maisama yung puso dito, medyo makunat lang siya. Sige na, ito ka na, baka umisa kape. So pwede nyo lutuin to, pre, kasi ang atay, hindi yan masyadong umuurong kapag niluto, lalo kung hindi overcooked, pare. Ang nilagay natin na pampalasa lang talaga dito is yung butter, tsaka white wine, na talaga nga namang, ako, bagay sila. Actually, itong bagay na to, pwede ko bang itry sa ibang putahe, sa ibang protein, kasi masarap talaga siya, di ba? Tingin ko, ito yung pinaka madali. So, magluluto ka, wala ka na equipment na kailangan, di ba? Prito lang, tapos gisa lang, di ba? Tapos ito rin yung pinaka, well, hindi siguro ito yung pinakamasarap. Pinakamasarap siguro yung sausage talaga. Mas masarap yung sausage, di ba? Tapos sa mga sumunod sa akin yung liver pate, kasi hindi naman talaga siya ulam eh. Alam mo yun, pwede mo na siya ilagay sa kung ano. Pero, Una to. Masarap siya. So, sana i-try nyo lahat to. And sana nag-enjoy kayo sa parood ng episode na to. At kung nag-enjoy kayo, yan. Oy! Knock-knock mo! Knock-knock. Oy! Who's there? Part ba yan ng... Part 2. Diyan, sige. Atay. Atay ho! At ang atay at nanay mo, hindi malaman ang gagawin. Kung nag-enjoy kayo dito mga inaanak, kaya click nyo lang yan. I love you. I try nyo to. Ang sarap nito, pare. Promise.